Hello, it's me and welcome to the Janil Show. Today we're discussing about the video games. Lately ay may nangyari sa Tacloban, dalawang estudyante na nag-cause ng mass shooting sa Tacloban at may mga namatay unfortunately, and condolence nga pala sa mga namatay. So ito na yung aking parang pinaka-summary or pinaka-buod. Para sa akin guys, ang video games hindi siya nakakapag-cause ng violence. Instead, through video games, nahasa yung decision making, critical thinking, pakikipag-friends, and etc. and etc. Depende na lang yan sa bata kung i-absorb ba niya yung nasa video games. Kasi yung video games are fictional reality. Para sa akin, bakit natin sisihin ng video games kung ito'y nagkokos ng violence? Eh wala naman studies na ang video games are linking to violence tendency. Para sa akin, maganda sana kung ginawa na lang ng government natin ay ganito na lang ginawa nila. Ba't di na lang nila babaan yung age or limit para makapag-access ng social media like 16 years old pababa para magkaroon doon ng control or parental guidance. And technically, yes, Philippine government, ang mga video games ay nire-release. Meron silang ratings like for mature, for PG-13 or rating 18+. And technically, para sa akin, bakit tatawagan nila yung Deb sa Germany? Napakalayo naman nun, and anong connect? Di ba naka-indicate nga dun sa laro na this game is work of fictional reality and 18+. Maybe our government is lacking of what they call this common sense. Siguro nga, bahala na sila, and natatawa lang ako kasi subukan nilang iban yung video games. Talagang ewan ko na lang sa kanila. Parang violence, crazy. Ba natin ang video games? Imbis na panagutin ay yung tunay nagkasala. Imbis na panagutin yung sino yung nagbigay ng baril. Yan ang problema sa inyo Video games ang sisa sa inyo Ewan ko ba? Sa government na to, pinapatawa ako. Hay nako po. Ganyan talaga. Kung niraran tayo ng circus and clowns, ay isang malaking perya na napupuno ng mga jokers and clowns na nakaupo sa government.